Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ating pong Biblical Spirituality Weekly. At siyempre, binabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin dito sa ating Zoom. At sa ngayon, we are only 10, pero we are waiting for the others po. Sana papasok na sila maaga para tayo pong lahat ay magpa-participate po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po sa Facebook, meron po tayong 19 viewers at sana po mas marami po magjo-join. So sa gabing ito, tayo po ay magninilay ang unang ang mga pagbasa, especially po ang Ebanghelyo tungkol po sa unang linggo ng Adviento, no? Darating na ang Adviento, kaya tayo po ay magkahanda para sa ating pong espesyal na panahon. So, good evening po sa inyo lahat mga kapatid at mga nakikinig po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at especially po sa ating mga Bible Apostles po ng Archdiocese of Manila. So ngayon, magsisimula po tayo sa ating pong summary of the last week's reflection. Ang magbabahagi po sa ating nito ay ang ating pong kapatid na sobrang masipag, kasi siya yung in charge po sa entry program, si Ate Christy de la Cruz po. Ate Christy, good evening po. Good evening, sister. Naririnig po ako. Yes po, Yeah. Ayun. Papatay ko but lang yung ano ko. we Hindi niyo cannot ako see makita. you. O kasi Opo. mahina ang aking internet connection. Okay. If Yan. ever Ako. mas mahina siya, just turn Mm. off your camera. But we can see you and hear you loud and clear po. Salamat. Yan. So, simulan na natin ang pagbubuod ko sa ating topic last week, yung dakilang kapistahan ni Kristong Hari na ipinagdiriwang natin noong November 24, 2024. Ito yung mga katangian ng paghahari ni Kristo. Last November 24, pinagdiriwang nga natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari at ang kapistahan ito ay mahalaga para sa ating individual na buhay sapagkat ito po yung huling linggo ng liturgical year at tayo ngayon ay papasok na sa panahon ng Adviento. So, December 1 is panahon na ng Adviento. Start na po yan. So, ang Christ the King, ayun, wala ako. Ang Christ the King po ay, o ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari ay idiniklara lamang ito noong 1925 ni Pope Pius XI. At gumawa po siya ng isang encyclical na may pamagat na Quas Primas. At mahalaga ang panahong ito sapagkat pagkatapos lang ng unang digmaang pandaigdig, World War I, ay at mga ilang taon lang pagkatapos noon, 1925, magsisimula na uli ang digmaang pandaigdig. Ang ibig sabihin nito na kaya magulo ang mundo siguro ay dahil nakikita ng Diyos ang sa pamamagitan ng simbahan, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng ating daigdig. At bakit nga ba may digmaan? Sabi nga nila Father Ado. Bakit nga ba nagkakagulo noon? Buong mundo halos ay may sumasakop, may naghahari. Yun. Ito yung mensahe ng pagdiribang ng Kristong Hari ngayon. Yung ano ba ang paghahari? Ito nga yung sabi nga ni Father Ado, na kapag inalis ang Diyos o si Kristo bilang hari sa buhay ng tao, at kapag ang tao na ang gustong maghari, ay malaking kaguluhan. Magkakaroon ng napakalaking kaguluhan at iyon nga ang mangyayari sa mga digmaan. At bakit nga may digmaan? Kasi nga may mga tao na gusto na sila ang kilalanin. Gusto nila sila yung maghahari. Kaya kaguluhan, may kaguluhan sa loob mismo ng bansa o sa iba't ibang bansa. Dito ang historical context ng pagdiriwang ng Kristong Hari. Yung aalisin ang Diyos bilang hari sa daigdig, tao ang maghahari, magkakagulo nga. Kaya nga po sa binasang konteksto ng banal na kasulatan, tinanong ni Pilato si Jesus na kung siya ang hari ng mga Hudyo. Si Pilato nga, sabi nga po, sa katawan ng isang procurator ng Judea ay isang gobernador. Kaya bago dumating si Pilato, ang hari noon ay si Archelaus, ang anak ni Herod the Great. At nang namatay si Herod the Great, hinati niya ang bayan ng Israel sa tatlong tetrarchy.
at yung Jerusalem at Huda ay kay Archelaus nga. Siya ay yung taong napakamarahas na tao kaya inalis siya ng mga Romano. At dahil doon, maraming reklamo ng karahasan, pagpatay at masamang ginawa sa bayan ng Huda at ipinalit nga si Pilato noong AD 26. Kaya nga bilang gobernador, si Pilato ay kumakatawan sa isang hari, yung hari ng Roma practically. Si Pilato ay hari doon sa Judea sa Jerusalem. Kaya nga ang tagpong ito na naghaharap yung dalawang hari, si Jesus at si Pilato. Kapag nagharap yung dalawang hari, ang unang mangyayari ay ang magsukatan ng kapangyarihan kung sino nga ba ang taong ito. Mas magaling ba siya sa akin? Mas magaling ba siya sa lahat? O malakas ba siya? Kaya ang mga tanong ni Pilato kay Kristo, ito ba ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat dito sinusukat ni Pilato kung si Jesus nga ay hari para dahil maki-question yung kanyang pagkahari sa Huda, natatakot siya kasi baka nga mapalitan siya. Kaya nga sabi nga na Jesus, sinasabi mo ba ito dahil lang galing sa iyo o may nagsabi sa iyong bilang ng isang tao tungkol sa akin? So, ngayon, maaaring tinatanong din tayo ng Panginoon, tayong lahat, sinasabi natin yung tungkol kay Jesus o narinig lang ba natin ito o galing ba to sa ating mga puso. Yun po yung mensahe ng ng ating um, Kristong Hari. Kaya minsan gusto nating baguhin ang buhay natin, pagandahin, gusto nating magkaroon ng ibang pagkatao, maraming tao ang may tinatakasan ng kanilang buhay. Pero nangyayari ito kasi may totoong nagdidesisyon. Katulad ng Kristo, alam niya ang nagdidesisyon para sa kanya ay ang Ama, ang totoong hari ng kasaysayan ay ang Diyos. Kaya kapag itinalaga ng Diyos na mangyari, ay talagang nangyayari. Katulad nga ni Pilato, hinatulan niya si Kristo. Actually, ang hatol ni Pilato kay Kristo ay political. Kasi natatakot siya na baka maghari nga si Kristo. Kaya gusto niyang patayin. Even si Herodes, ngayong darating na Pasko, sasabihin, bababasa natin sa Ebanghelyo na ipapanganak ang hari, ipapanganak ang hari ng mga hari. So natakot din si Herodes, no? Kaya nag-utos siya na patayin ang mga sanggol. Kaya nabibingit sa alanganin yung kanilang paghahari at si Pilato, si Herodes, gano'n. So natatakot sila kay Jesus. Kaya hindi nila matanggap na merong Kristong darating o haring darating. Kaya yun ang kinatatakutan nila. So ngayon sa atin, totoo naman na ang larawan ni sa Kristo ay hari. Ngunit isang haring walang kalaban-laban, di ba? Kasi nga, pinanganak siya sa labsaban, walang damit, walang kahit na anong rangya sa katawan. Tapos ipinako pa siya sa krus, ipinako rin siya ng sinabi na siya ay hari ng mga Hudyo. Yun yung kanyang mga paratang sa kanya. Sa ngayon, bilang isang tao, at sabi nga nila, ang paghahari ng Diyos ay isang maliit na, nagsisimula sa pagiging maliit o isang butil ng mustasa, na parang gano'n. Nasaan na siya? At sinasabi nga ni Kristo nga, ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito dahil kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, ipagtatanggol sana ako ng aking mga lingkod at hindi ako ipagkakanulo ng mga Hudyo. Yun nga, totoo naman na ganun nga. At yun nga, itinapos siya sa krus at doon nga naging hari siya. Yun. So, ang mensahe sa atin ngayon, ang kaharian ng Diyos ay isang kahariang panloob. Saklaw nito ang buong pagkatao natin. So, dapat maghari sa atin ang Diyos, si Kristo at wala nang iba. Yun lang po at maraming salamat. Sana Maraming mapusok salamat tayo po. ng banal na espiritu. Yan, maraming pong salamat. Apo, thank you po, Ate Christy. Salamat po sa pag-share ng ating summary. So, ngayon po, ang pamumunuan po ng ating pong opening prayer as si Sister Jules Pehi po from the Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo po. Good evening po, Sis Jules. Good evening po sa lahat. Naririnig naman po ako. Po naman. Good evening po. Atin pong ilagay ang ating presensya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, kami po'y humaharap sa inyo ngayong gabi ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa pagkakataon na ito
na makapag-aral ng banal na kasulatan. Naway buksan mo ang aming mga mata, puso at isipan sa mga aral na aming matututunan. Alisin po ninyo ang lahat ng mga hadlang o abala upang maunawaan naming lubos ang inyong mga mensahe. Ang aming pagninilay ay inaalay namin sa inyo, O Diyos, at hinihiling namin na ito'y maging makabuluhan at magdala ng ilaw sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo Panalangin kami. mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Sis Jules. At ngayon tayo po ay hilingin ang tulong, gabay ng banal na Espiritu sa pamagitan ng awiting Halina Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ang magbabasa po ng ating ebanghelyo
ay ang bagong dating. Ang ating pong bumalik na po sa ating after a long vacation and with her anak and bagong apo, di ba? Sister Alicia Castro, Sister Alice po. Yes po. Good evening po sa lahat. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Jesucristo. Jesucristo. Maraming salamat po, Sis Alice. At ngayon tayo po ay magnilay at magkikinig po sa isang awitin upang tayo po ay mas lalo po ay palalimin po ang ating pong reflection. Naghihintay kami sa iyong pagbalik. Gabi at araw kami nananabik. Kinabi ng sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, naman ako ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay na siya
Ngayon po ating papakinggan ang ating mga sharers po. Ang una pong sharer po natin ay si Brother Nonong Razon mula sa San Ildefonso Parish po. Muted pa po kaya, Brother Nonong. Ganun pa rin po. Doon sa may ano po. Yan. Hindi pa po. Doon sa may ano po, microphone. Kikling na. Hindi pa po. Not yet. Sige po. So ipo-proceed po muna natin po kay Brother Romel Mateo po. Habang nahintay po tayo kay Brother Nono. Magandang gabi po sa ating lahat po. Gandang gabi po. Napagnilayan ko po dito sa ating ebanghelyo na ipinahayag ng pagbunaw at pagkasira ng ating daigdig. Dito po ipinapakita sa atin ng ating Panginoon na maging handa tayo sa anumang oras na mangyari dito. Nagpapaalala sa atin ang ating Panginoon dahil marami na ang nasirang bahagi sa ating buhay. Merong sirang samahan sa ating kaibigan, sa kapwa, o sa pamilya. Maging ugnayan natin sa ating Panginoon, minsan ay nawawala na rin po. Nung nagkasakit ako na may stroke po, naputukan po ako ng ugat sa ulo po. Dito ko po naranasan yung hirap at takot dahil di ko alam kung hanggang kailan lang ba ako dito sa mundo. Mga pagsubok na dumating sa aming pamilya ay magulo ang isip ko noon. Tanong ko sa sarili ko, bakit po? Isa lang nasa isip ko, si Lord, na humingi ako ng lakas ng gabay at patnubay sa Kanya. Inisip ko kasi ang pamilya ko at dahil malilit na pa po ang mga anak ko, nasabi ko na hindi pa ako handa. Kaya lagi ako nagdarasal, tulungan at gabayan ni Lord ang pamilya ko. Kaya nasabi ko din ngayon, pag dumating po sa buhay natin ang problema o pagsubok sa ating buhay, huwag po tayong bibitiw. Kapit lang po kay Lord at maging handa po tayo sa namang darating na pagsubok po. Bilang po, salamat po. Maraming salamat po, Brother Omeng from the Parish of the Risen Christ po. Okay na po si Brother Nonong, bumalik Okay na na po po. siya. Okay na Opo, po. Brother Nonong. Opo. Inayos po ng aking anak. Buti naman nandyan yung anak niya. Yeah. Okay. Magandang gabi po. Nung pong kailan ba yun? Sabado po ng tanghali. Doon po sa yung Bible Advent Recollection po, ay yung Advent Recollection po na ginawa sa Payo Center. Binulungan po ako ni Brother Elson. Tapos sabi po niyang ganon, Brother, pwede ba mag-sharing sa Tuesday? Ang po ninyo, I will be guilty to say na hindi po ako nanonood. Basta kako pong ganun sa kanya, sige, kako po. Tapos po, so, nagbasa-basa po ako nung linggo. Medyo blanco pong utak ko. Pero, unti-unti pong luminaw nung Lunes po. Tapos po, bigla akong naisip, baka ako may kwan pala kami, event pala kami ng aking mga ka-Bible mates ng Tuesday out of town, sa Tagaytay. Pero, yun po pumapasok sa ulo ko.
na hindi na po ako makakatras, pero dapat po maghanda po ako dito. Pero binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapaghanda po. Dumating po kami dito 4 na oras po bago po mag-alas 8. Ano po. So, ito pong ebanghelyo po natin para sa linggo, Adviento, ano po, Advent. Yung Advent po ay galing po sa salitang Latin, advenere, na kung sa ating pong titignan, coming o arrival. Nung ako po nasa elementary, yung liturgical definition po ng Advent, kasi kami po ay ang eskwelahan po namin, ang nagmamahala po ay mga Fransiskanang mga madre, panay po sinasabi, Advent is the preparation for the coming of Christ. At sa tingin ko po, yun po ang pinakatumpak sa ating pong bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. It is a preparation for the coming of Christ. Pero anong preparation ang gagawin mo? Natatandaan ko po yung aming dati pong Gura Paroko, si Father Beng Beng po, Mulawin. Pagdating na po ng Disyembre, tuwing nagmimisa po yan, pinupukpok po niya yung mga tao. Sabi po niya gano'n, dapat pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagsilang niya sa 25, dapat busilak ang ating puso. So ano pong ginawa niya? Talaga pong pinupok niya yung mga parokyano po na pagdating po nila, binibigyan sa bagong misa, binibigyan na po niya ng handouts for examination of conscience. Nasa gayon po sila po ay mangumpisal, ano po. At yung taong yun po na talagang nangampanya po siya, yung kanyang homily po nung bisperas po ng Pasko, sabi niya gano'n, isa na sa pinakamasayang Pasko niya yon kasi ang dami niyang nahikayat ng mga parokyano na mangumpisal. Ano po. So, iniisip ko, ako, kung ito ay preparation for the coming of Christ, anong preparation ang gagawin ko para sa aking personal na buhay? Anong gagawin ko para masabi kong busilak ang aking puso o kahit papaano man lang sana ay sa mata ng ating Panginoong Hesukristo ay nakahanda ako sa kanyang pagdating. Bigla pong pumasok sa ulo ko yung 3 haring mago, yung 3 pantas. Noon pa po, hula pa lang na darating ang isang manunubos. Sa nilayo-layo ng kanilang kung saan sila nanggaling, sila po masigasig na nagsumikap na makita po nila ang ating Panginoong Hesukristo at sila po ay nagpugay. Kaya yung paghanda pa lang po nila pagpunta po sa Bethlehem, alam po nila, busilak na po yung kanilang puso. Ngunit tayo po, ano po ang sa akin po, ano po ang aking gagawin? Ako po isang house of leader po ng Couples for Christ for the past 21 years. At pag nag-prayer meeting po kami, siyempre po, standard po yung ginagamit po naming dasal, ang ginagawa po namin, adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Pagdating po doon sa contrition, hindi po nawawala yung sa mga pagkakataon, Panginoon, na ako'y nakapagbitaw ng mga masasakit na pananalita na nakakasakit sa mga kasama ko po sa bahay. Patawad, Panginoon, patawad. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na ako'y nayayamot, nagagalit, lumalabas sa bibig ko ang mga pananalita na pagkatapos kumasambit yun, bigla ako magsasabi sa sarili ko, bakit ko ba nasabi? Bakit ba ako nagmura? So, marami pong mga pangyayari sa ating buhay na panay pong dumadating, pinagsisisihan natin, ayan na naman. Sa akin pong pagiging lay minister, kuminsan po marami pong naiinis sa akin mga kasamang lay minister kasi sinasabi ko po sa kanila, nandyan sa ating manual, pag ikaw ay nag-basic formation sa lay minister, yung pagbibigay mo ng komunyon ay isa lamang sa maliit na parte ng yung pagbibigay ng komunyon sa misa. Dapat lumabas ka dyan, magbigay ka ng komunyon sa may sakit. Hindi lang yun. Lahat ng monthly formation talks, umattend ka. Hindi lang yun. Lahat ng recollections, umattend ka. At yung mga gawaing panglabas ng parokya, gaya ng posisyon, umattend ka. So ang dami po. Ngunit,
ang takbo po ng utak ng aming pong mga kasama. Basta nagpunta ka ng linggo, nag-serve ka, tapos na yon. Malaki pong frustration kasi po nung nakarang Sabado po ng gabi, doon po namin ginawa yung Christ the King. 25 po kami na active members, 12 lang po ang umattend sa procession. At yung po mga absent, nakatira po yan, kalye lang po, ilang kalye lang ang layo sa simbahan. So, sa akin po, anong paghahanda ang gagawin ko? Siguro unang-una, hindi lang po yung pagsisi, kundi yung ano ba ang paulit-ulit kong ginagawa na patapos kong mangumpisal ay ginagawa ko pa rin. Ano na ba yung stage sa buhay ko na may improvement ako? Una-una na po, yung pride po. Kung ikaw ay may kasalanan, are you ready to apologize? Are you ready to say, I am sorry? At kung ikaw naman ay nasaktan ng iba, handa ka bang magpatawad? Sabi nga po nila, it takes courage to apologize. And it takes an even courage to forgive. Kaya po, mga tukso po ito sa ating pagkatao na dapat po, habang tayo po ay tumatanda, sa tingin ko po, kung tayo talagang masidhi ang ating hangarin na maging karapat-dapat sa Panginoon sa kanyang pagdating. Dapat po ang mga ito sa ating pagtanda unti-unti pong nawawala. Dapat po unti-unti matuto po tayong humingi ng sorry. Matuto po tayong magsabi na, sige, pinapatawad na kita. Kasi po, nasasabi ko po ito, meron po akong isang kamag-anak, namatay po siya at age 95. Yung age 90 o 91 siya. Kasi po napakakwan po, babae po ito. Napaka-sharp pa po ng kanyang pag-iisip. Sabi po niya gano'n sa akin. Alam mo ako noon, kapag, let's say, kasalanan ko, sige, kasalanan ko, aminin ko. Pero hindi ako hihingi ng tawad. Sinabi po niya yon 4 years before she died. So, hindi ko po alam, ayoko po husgahan kung gano'n pa rin po yung kanyang pag-iisip. Ngunit makikita po natin na yung kapalaluan po, yung pride, kung minsan po parang nasa dugo na natin, na kailangan po siguro ating pong yugyugin ang ating sarili, yugyugin ang langit. Panginoon, bigyan po niyo kami, bigyan po niyo ako ng biyaya na marunong pong humingi ng tawad. Bigyan po niyo ako ng biyaya na marunong magpatawad. Siguro sa ganung sa ganung paraan lang po natin masasabi na Advent is the preparation for the coming of Christ. Anong preparation ang gagawin ko? Para masabi ko sa aking sarili, Panginoon, sa tingin ko po, may bahid man po sa aking puso, sa aking budhi. Siguro po may konting busilak na titira po doon para nang sa ganun naman po, kahit konti, maging karapat-dapat ako sa inyong pagdating. Salamat Thank you, po. Brother. Maraming salamat po sa ating mga sharers po. At ngayon, ang ating pong director ay wala pong internet. So, ako po ang pumalit sa kanya. So, pasensya po. Ako po mag-exposition po muna ngayong araw. Sa mga nag-share po kanina, nakita po natin paano po nako-connect po ang ang sinabi po ni Brother Romel, no? Yung iisa lang ang iniisip, si Jesus. At paano po natin tatanggapin si Jesus? Pwede po natin ibalikan ng sinabi po ni Brother Nonong sa pamagitan ng mga pagiging magpapatawad sa iba't ibang mga paraan na ang Adbyento ay nagpaalala sa atin. Ang binasa po natin na ebanghelyo ay galing po kay San Lucas. Kung nakita nyo po, it's verse 25 to 28 and then tumalong po siya. Hindi po natin binasa ang verse 29 hanggang 33. So, bale po, ang binasa po ni Sister Alice kanina is from verse 34 to 36. At sa una,
bakit tayo'y matatakot, no, sa mga nakikita, sa mga binabasa po natin. At meron po yung isang salita sa Griego na dito po sa, hindi po yung original, but ito po yung translation po, semeia. Semeia po comes from the Greek semeion, that means sign, mark, o palatandaan, syempre in Tagalog. At pwede po natin sabihin na marami pong beses ay ginamit po ng salitang semeya o semeyon sa Bagong Tipan. More than 70 times. At sino po mas lalo nagagamit po yung salitang sign or semeya? Si St. John. No? Remember na St. John, meron po siyang 7 signs. Signs is more than miracle. Hindi po lang lahat ng miracles ay signs, hindi po lahat ng signs ay miracles. At ano pong ibig sabihin nito na semeya, no? Katulad po ng thunder, no? Katulad po ng kidlat. Ano po magpapasabi po sa atin pag tayo nakikita ng isang kidlat? Makaroon po ng isang storm, no? So, ang palatandaan o ang sign, hindi po siya mismo ang 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 mismong bagay o mismong event, kundi po siya ay nagsasabi na may darating. No, sabi ng lola namin, no, maliit pa kami, pag nagsisimula po sa amin, parang ano, nakaiba po yung hangin, no? Sabi ng mga lola, huwag kang lumabas kasi tatamaan ka ng hangin. Yun ang sabi sa amin, no? In Spanish, we call it viento de agua o viento de lluvia, na sobrang po nakakasakit po yun, sabi po ng lola namin. So, kung nakikita po natin, ang mga signs na sinabi po dito ng Ebanghelyo ni San Lucas, sabi, sa sun, no, sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Nakikita po natin buong kalawakan, buong universe ay makaroon po ng mga signs. But hindi lamang po ito, kahit po dito sa mundo, kahit po dito sa bawat buhay ng ating sa ating pong mga tao, meron po tayong mga signs. At katulad po dito na sinabi po na ito po yung semeya, no? In Spanish, we have one word, it's called semaforo. Ang semaforo is parang, dito po sa English, hindi po natin ginagamit po yung stoplight. No? Ang tawag po ng semaforo sa Espanyol is stoplight. Tingnan nyo, semaforo. Foros comes from light. Sema is a sign. So, a light that will show you ano pong gagawin mo. Ano po dapat mong gawin? Hindi lang po yung para matatakot ka. Pag dito, marami nakikita po namin dyan sa karsada, hindi natatakot sa red lights, sa yellow, ano. Pero tingnan nyo, yung atin pong sinasabi, there is wonder. There is something greater, no? Na magkakaroon po sa ating mundo, sa ating pong, hindi lang sa mundo, sa universe. So, especially po, nakikita po natin na ang salitang pong semeya or sign is to distinguish, no? Something, to see that something is there and something transcendental is happening, no? Kaya ang ating pong buhay, katulad po sa sinabihan ng ating mga sharers, may mga simbolo sa pagdating ni Jesus. Hindi po ito para tayo matatakot, para tayo po ay masasabi na this is the end of the world. Tingnan mo, maraming pong alarming signs. May gera dito, gera doon, bagyo, lindol, volcano, ang lahat ng mga nakikita po natin. Ilang beses ako'y narinig ng question na, Sister, ito ba yung end of the world? Na maraming pong mga tao nagtatanong, but
hindi po lang yung end of the world na yung nakikita natin. Meron po natin ako kahapon ng isang symposium na ang tawag po yan, End of the World as We Know It. Ang ating pong kamatayan, it will be the end of the world for us. Pero hindi po yun, ay, ayaw ko mamatay kasi mawawala ang lahat sa akin. Well, sa totoo po, hindi po mawawala, kundi makaroon po tayo ng tunay na kaligayahan. Kaya po kailangan po natin mamuhay ayon po sa mga itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na makikita nyo po sa 20 ibang pagbasa sa misa, no? Ang unang pagbasa ay galing po kay Propeta Jeremias. Ang pangalawang pagbasa po ay manggagaling po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. So makikita po natin na kailangan po natin maghintay. Nag-share po ako ito sa inyo din. Hindi lang yung paghihintay na, di ba, lagi ko nasasabi na pag may nalilate, no? Minsan ako na late. Alam po yan ni, ng mga kasamahan ko. Nalilate dahil sa traffic, nalilate dahil ganito, ganyan. Maraming excuses, no? Pwede po natin sabihin, bakit ako yung nalilate? Iniisip mo yung tao na makihintay sa iyo. Naiinip po siya. Hindi po ganun ang klase o ang paraan ng paghihintay. We hope, no? We hope in God's promise. Ang Panginoon ay isang Diyos na darating at dumarating araw-araw sa buhay natin kung pinapayagan po natin siya pumasok. At ang paghihintay sa Kanya, it should be faithful waiting. No, sabi po dito sa mga signs, paano po maghihintay pag nakikita mo na nakakatakot-takot ng mga palatandaan? Baka gusto po natin umalis doon, no? Ayaw natin maghintay. Kung yung po ang palatandaan, ano mangyayari pag dumating ang sinasabi po nila o ang pinapalatandaan nito? Kung ang palatandaan ay sobrang nakakatakot, paano po yung realidad na darating? Well, hindi po talaga kailangan tayo matakot na masyado, no? Kasi hindi po para katakutan tayo ang ebanghelyo. Kaya meron po isa pang salita na gusto ko po maipakita sa inyo kasi pag dumarating po yung mga crisis sa buhay natin, katulad po na sinare po ni Brother Omeng, no? Sakit, kahirapan, kaguluhan sa pamilya, may mga problema sa trabaho, etc., no? O sa parokya mismo, sa pagsiserve natin sa Panginoon. Minsan tayo po ay pumapasok sa isang estado ng buhay na parang may anxiety at may anguish. Tingnan niyo po, merong isang salita dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas. Meron po yun sa verse 25 at sabi, on the earth, nations will be in anguish and perplexity. Sa Tagalog po, sinabi po dito na makaroon, no? Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito. No? Masisindak at malilito. Ibig sabihin, natatakot, nakaroon po ng anxiety, ng pressure, ng stress. But, hindi po sabihin na, o ganun talaga dapat ang mga Kristiyano. No. Ang salita na ginamit po dito sa Biblia natin sa Griego ay ang salita sunoke. Sunoke. So, ang salita sunoke means distress, anguish, constraint, anxiety. Parang nag-iipit po tayo. Kasi ang salitang sunoke ay ginamit lang 2 beses lamang sa gospel na ito at sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. At ang ibig kong sabihin daw nito ay meron pong pressure galing sa labas. Pressure ng environment, pressure ng pamilya,
pressure po ng mga katrabaho, pressure ng inyong parispisyo, pressure ng maraming tao po sa labas. Pero nasa atin po yung solusyon. Nasa atin po din, hindi po sa atin kay Jesus yon, pero nasa atin yung desisyon. Kasi ang sunokay ay parang papasok ka sa makipot na daan. Kayo ay po'y napunta po sa San Rafael Parish Balut. Ako pag lagi ay na dumadaan po ako doon, galing po sa NEPA, sa Tondo, yung street, malaki siya. Tapos, kasya po ng dalawang sasakyan. Pero pag mas lumalapit ka sa parish ng San Rafael, lumiliit po yung daan. Hindi kasya tricycle pati isang tao. Kailangan tumabi yung tao o tumabi yung tricycle para dumaan po parehas, no? Parang ganun po yung sunokay na iniipit, pumapasok sa maiksi at manipis po na daan na minsan hindi mo kayang pagsabayan. Kaya may maraming po mga kapatid natin na naglilingkod sa Panginoon. Pag mayroon pong problema sa trabaho, sa pamilya, nawawala sila sa pagsiserve. O baliktad. Pag mayroong problema po sa ministry, nagagalit din sila sa pamilya, nape-pressure sila. At lahat po ito ay naging, sabi doon sa Ebanghelyo, nalilito, nasisindak. Kaya ito po yung sinasabi, intense emotional and mental pressure. Kaya this is like to express ano po nangyayari sa isang tao na nakaranas po ng maraming pong pressure po sa labas. But sabi ko po sa inyo, hindi po ito ang matidefine ng ating buhay. Kasi sa istorya po ng mga Kristiyano, sa panahon ni Lucas, sa panahon ni Pablo, sa mundo nila, sa panahon nila, pwede po nating makita, no? Sila po ay inuusig, sila po ay pinapatay, sila po ay kinukulong. Salamat sa Diyos, wala pong ganun sa atin dahil sa faith natin. Not yet po, di ba? Salamat sa Diyos. But sa istorya at sa buhay ng mga unang Kristiyano, maraming pong external pressures din. Maybe yung mga societal expectation, yung mga personal crisis, etc. Kaya ito po ipinapakita sa atin na meron pala persecution. Minsan, yung ginagamit po ngayon ng salita canceling, parang hinihiwalayan po ng mga tao, tinatawanan po ng mga tao. At syempre, hindi po mawawala po yung mga internal na problema sa isang tao at sa loob ng pamilya, sa loob ng komunidad. No? Kasi yung unang mga Kristiyano, ang kanilang pong environment ay mga pagans o ibig sabihin yung mga tao na hindi po naniniwala kay Kristo. Kaya mahirap po talaga ang pagiging Kristiyano. Pero, kahit po ang term nito na sunokay ay andyan po yung essence ng human suffering at yung mga internal na kaguluhan ng mga mananampalataya. Nakita natin ang sinabi po ni Jesus dito po sa verse 28. Excuse me. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. So, ang ganda kasi. Ang sabi po ni Jesus, sige, magkaroon po kayo ng mga problema, magkaroon kayo ng sunokay, ang daming pong pressure, ang daming pong anxieties, okay lang, patay na tayo. No, ang sabi dito, maggalak kayo. Maggalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At hindi lang pong dito sa ating pong Tagalog na translation, ang sabi po yan,
magalak kayo. Pero sa translation na binabasa ko po dito sa English, ang sabi na, stand up, lift up your heads. Hindi lang ka masaya, no? But stand up. Di ba pag yung isang tao nagde-depress, lagi po naglalakad na parang walang gana, at ang kanyang pong mga balikat ay parang walang pong strength. At sabi po ng Panginoon, stand up, tumindi, lift up your heads. Kita mo yung buhay, hindi pa tapos. Tingnan mo ang ating pong kinabukasan, malawak pa, masaya, at maraming pong darating na mga blessing. Hindi lang blessing physically o materially, kundi ang pagtutulong ng Diyos sa ating araw-araw. Kaya po nagbibigay siya sa atin ng panibagong taon. So, sa linggo, sana magbati tayo sa isa't isa ng Happy New Year. Kasi magsisimula po tayo ng isang panibagong liturgical year. At magsisimula po ng panibagong istorya sa ating buhay. Kaya sabi dito, magalak kayo dahil darating na, malapit na ang kaligtasan natin. Kaya kailangan po natin, bukod po sa magalak tayo, kailangan po natin maging careful, no? Kaya po sabi po ng ebanghelyo, no? Be careful, no? Kasi baka madidistract po tayo sa lahat ng mga pwede i-distract sa atin, no? Andito po na-explain po ng marami, no? Drunkenness, carousel, anxieties of life. So, muli po sinabi po niya sa verse 34 na meron pala yung mga anxieties. Pero iba na po yung anxiety ito. Hindi na po yung sunoke na sinabi po natin, kundi ito po yung iba pong klase ng anxiety, yung mga hindi po galing po sa labas, baka yung mga distractions natin, yung mga iniisip po natin na tayo po ang guilty gumawa ng ganon dahil hindi pa tayo mag-practice halimbawa ng disiplina, ng panalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming pong tao nagtatanong, paano po ako magiging sa mas mabuting Kristiyano? Ang sabi po ni St. Francis of Sales, San Francisco de Sales, sabi niya, how can you desire, no, to become humble? Paano mo parang gusto mo magiging mapagpakumbaba? Pero pagdating sa iyo ng mga oportunidad na magiging mababa ang iyong kaloobang, mag-give way po sa mga opinions ng ibang tao, hindi mo ginagrab, no? Hindi mo ginagamit ng opportunity. Sayang. So, kailangan po natin na magiging handa, hindi lamang po sa Advent, hindi lang po sa Christmas. Kasi sabi po kanina ng ako'y nakasilip po sa isang retreat ng mga pari. Sabi po ng kanilang tagapag-share, Christmas is only a moment in Advent, no? And Advent is greater, no, ng Christmas because it prepares us sa huling, no, pagdating ni Kristo sa buhay natin, na kung saan po yung ating kamatayan at ang ating pagkakita sa Kanya at pagtanggap yung Kanyang paghahatol. At ganon din po sa Kanyang pangalawang pagdating sa kaluwalhatian. Kaya ang dami pong nating kailangan maghanda, especially yung standing. No, katulad po sa sinabi dito sa ating pong pinasa, no, kanina, stand up, lift up your head, no, at magalak. Kaya ang nakikita po natin, no, ganon din. Sabi po ng Panginoon sa verse 38 na kailangan po
sabi dito, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang magkaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Sa hindi po sa original pero sa isa sa mga translation, yung makaharap ay stand also. Tayo. Pag ikay humarap, no, sa Diyos, hindi po ka nakadapa. Lord, dumating na ako, nakadapa ka lang. Naka-stand ka din, no? You are standing in front of the Lord. Nawa tayo pong lahat ay maging handa sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, sa pagsisimula ng ating Adviento, sa bagong liturgical year. At matatapos po yung aking sharing po sa isang practical po ng pamamaraan ng pagiging handa ay ang kinuwento po sa akin ng aking nanay nung nakita po niya sa isang magazine ang mga ginagawa po ni Pope St. John Paul II noon panahon yun. Sabi niya sa year 1980, si Pope John Paul II na nag-gather po sa Vatican ng 2,000 bata. So, ang sabi po ni Pope John Paul II, kung ano po may regalo po kay Baby Jesus. No? Siyempre, kinakausap niya yung mga bata. So, meron pong isang bata na sumigaw, isang busilak na puso. Isang busilak na puso. So, sabi po ni Pope John Paul II, oh, kung ang isang busilak na puso ang ibibigay natin kay Baby Jesus, kailangan nating mangumpisal. So, sinabi po ni Pope, so lahat kayo, yung mga anak First Communion, kayo din ay mangungumpisal. Si Pope also will go to confession. And you see, kahit po si St. John Paul II, gusto niya mag-i-offer po ng isang busilak na puso sa ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Tayo din po ay naayahan ng Panginoon na mangumpisal sa panahon ng Adviento. Okay po mga kapatid, so ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong panalangin. So lahat ng mga may mga kahilingan, mga panalangin na gusto nyo po ibahagi at idasal natin, tayo po ay mabuksan ng ating pong mga microphones or cameras and please say your prayer and we will answer. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po kami sana ng grasya na ituon ang aming mga puso sa mga bagay na mahalaga. Pabanalin niyo po ang aming mga puso at maging daan para maging biyaya po sa ibang tao. At sa darating po na mga linggo na kami maghahanda sa holiday season, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan ng pangangatawan, lalo na po sa aming mga sa simbang gabi, sa aming mga preparasyon po para po sa pagdating po ninyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itinatas po namin sa inyo, Panginoon, yung aming pong panganay na anak na nagkaroon po ng problema sa kanyang trabaho, sa mga maling desisyon po na nabuo po siya sa utang sa kabila po ng kanyang kabutihan at naging dahil na din po ito upang magkaroon po siya ng problema po sa relasyon po niya sa kanyang kabiyak. Sana po, Panginoon, bumaba po ang Espiritu Santo sa kanya at sa amin pong lahat. Linawin po ang kanyang pag-iisip. Panginoon po, Panginoon, bigyan po niyo kami ng pagpapala, Panginoon, na siya po ay gabayan at tulungan po sa abot po ng aming makakaya. At sa tulong po niyo, Panginoon, na kanya pong
suliraning ito, Panginoon, ay kanya po mabigyan ng tamang katugunan sa pamamagitan po ng inyong pagpapala. Panginoon, dinggin po yung aming panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay nananalangin, Panginoon, na turuan mo po kami at bigyan po kami ng puso na naghihintay. Isang puso na naghahanda para sa iyong pagdating. Isang puso, Panginoon, na handang sumunod sa kalooban mo habang kami naghahanda at naghihintay sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito, Diyos Ama namin, ay amin po itinataas sa inyo. Ganon din po ang mga iba mga kahilingan na ikaw lang po ang nakakaalam. Pinapanalangin din po namin yung mga kapatid namin na nanonood po din sa Facebook at sa YouTube. Nawa po kami lahat ay maging handa sa pagdating po at nawa bigyan niyo po kami ng lakas at ng inyong liwanag ng inyong espiritu para sa sakramento ng kumpisal. Tayo pong lahat ay dasaling ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, magpatuloy po tayo sa ating mga announcements. Ready na ready si Tere para sa ating announcements. Maraming salamat po, sister. So magandang gabi po sa ating lahat. Na-miss ko po kayo. Di po ako nag-announce last week. So maraming salamat po sa mga umatan po sa ating Advent Recollection last Saturday. So kami po ay masaya na makita po na every month po tayo po ay sa grasya po ng Panginoon ay parami ng umaattend po sa ating mga gawain po ng ating ministry. Ngayon po, ang i-announce ko po ay ang ating huling entry program for the year 2024 na gaganapin po sa Our Lady of Fatima Parish, Bacood. Simula alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So sa 6 p.m. naman po ay yung Holy Mass. So ano po yung mga kailangang dalhin? Bible, pen, and drinking water po. So para po sa mga ibang mga parokya na hindi po kasama sa Bikaryato ng Our Lady of Loreto, maaari pa rin po kayong kumontak po or kausapin po si Brother Roland kung nais niyo pong makahabol pa rin po sa event po natin ngayong Sabado. So ito po ay sa November 30. Next po, so meron po akong na-prepare para po malinaw po. Ayan. So kung nakikita niyo po, ito po yung ating Arkham MBA Christmas Celebration 2024. So ito po ay gaganapin sa Green Sun Hotel, Chino Roses, Makati City sa darating po na December 21. Hindi ko pala nalagay po yun dito. So December 21 po. So registration starts at 7 a.m. to be followed by Holy Mass at 8 a.m. po. So ano po yung mga mangyayari dito? So nais po namin na magkaroon po tayo ng fellowship, tayong mga Bible Apostles. So maaari po na magdala po tayo ng pang-exchange gift na worth 100 pesos po. And also potluck po para sa ating mga pagsasaluhan po sa araw na iyon. Yan po. And for the year, wait lang po. Next po ba? Ayan, nakikita niyo pa rin po ba? So, para po sa darating na buwan ng National Bible Month Year 2025, January 10 to 12 po ang ating Bible Youth Camp sa St. Michael Retreat House. And sa January 18 naman po ang ating Bible Olympics, pamumunuan po ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ang other details po ay susunod po namin. And officially na na-confirm naman po sa January 25 na po ang ating Commissioning of Bible Apostles sa Pope Pius XII Catholic Center Auditorium, UN Manila.
United Nations Manila. So magsisimula po ito ng 8 a.m. Ay, magsisimula po ito ng 1 p.m. po. Ayan, registration starts at 1 p.m. Tapos yung Holy Mass po ay 3 p.m. So sana po mahanda po ninyo inyong kalendaryo. And sa mga darating pa po na linggo, mag-send na rin po kami ng mga iba pa po nating darating upcoming events for the year 2025. So looking forward to see you po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, Tere. At just adding po to the announcement of the Bible Youth Camp po, we already distributed po ang mga sulat sa lahat ng mga parokya. Kulang lang po yung ilan po sa bandang Makati, Mandaluyong at San Juan. At nililimit po namin po ni Father Ado na ang mga parishes na hindi pa kasama sa Biblical Apostolate or wala pa tayong Bible Apostles sa 2 participants per parish kasi we open this para sa buong archdiocese. Pero kayo po mga kapatid na nasa Bible Apostles na meron pong Biblical Apostolate sa inyong parokya, walang limit. Basta po tulungan niyo po yung mga kabataan na ma-raise po ng 2,000 per youth para sa solidarity fee. So, bale po, katulad po ng mga parokya natin, no, dito po sa ating Biblical Spirituality Weekly, meron po tayong mga members na active po sa ating Bible Apostolate every month. So, you are not entitled, but you are allowed to bring as many youth as you can. Basta tulungan niyo po sila mag-raise ng 2,000 pesos. No? Hindi po ibig sabihin na kayo magbabayad ng lahat. Pwede po naman sila mangaroling, pwede po silang magbenta ng kahit ano. No? So, for the youth to participate also and to be active po sa ating pong Bible Youth Camp. So yun po, nasend na po namin yung mga sulat. So tanungin nyo po yung parish priest ninyo. Isasend din po namin ng isang sulat po sa ating group chat. Yung PDF copy para makita nyo po kung ano pong nilalaman po ng ating letter. No? Si Tere po ang gagawa po yan. So, para makita nyo ano po yung mga ibang mga kailangan at ang registration kung kailan po mag-register o with whom, andyan po din sa ating pong letter, no? So, see you po. Yes, Teresita, she wants to say something else. Para po sa mga coordinators na nandito na po, kung maaari pong makapag-send po kayo ng mga representative hanggang December 29 po, ma-appreciate po namin. So maraming salamat po. Thank you, Tere. December 29, ika-close po namin sana ang registration kasi tingnan nyo po, ang January 10 to 12 is very malapit na. So, mga kapatid, see you po sa December 21. Well, see you next week sa Biblical Spirituality Weekly. Pero see you din po face-to-face po sa Green Sun Hotel po. See you on Saturday, sister. Yes pala. See you on Okay, Saturday. Yeah, because walang sa November Indianan. 30 pala. Okay po. So, dahil Tere also. wala po tayong blessing from Father, let's always pray Hail Mary po. So, our Mother, the Blessed Virgin Mary, can ask the blessing from the Lord for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much.